Masasabi nga natin na itong Paramecia Devil Fruit ang pinaka-common na type ng Devil Fruit sa mundo ng One Piece. Since napakaraming ang karakter ang nagtataglay ng ganitong klaseng Devil Fruit. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin ang top 10 na pinakamalakas na Paramecia Devil Fruit sa mundo ng One Piece. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa ika-10 sa listahan natin. At ito nga yung Nomi Nomi Nomi. Ito nga yung Paramecia Devil Fruit na pinaka-recent na ni-reveal sa listahan natin. Ang user nga ng Devil Fruit na to si Dr. Vegapunk. Basically nagagawa nga ng Devil Fruit na to na magkaroon ng similar sa photographic memory ang user neto. Dahil once na nakain mo nga itong Devil Fruit na to yung lahat ng matututunan mo sa buong buhay mo mare-restore na sa utak mo. Meaning kung may malaman ka man ngayong araw na to forever mo na tong alam at hindi mo na ito malilimutan. Kumbaga para ang may memory card sa utak mo. Though marami nga sa inyo malamang na disagree na nakasama ito sa listahan natin, para sa akin nga napakalakas ng Devil Fruit na to. Dahil kung ikaw nga ang user neto I'm sure babasahin mo ang lahat ng libro para makagain ng napakalawak na knowledge. At once na meron ka nang ganitong kaalaman I'm sure na hindi ka na mapapatay pa. Example basahin mo ang lahat ng medical books na meron ang mundo. Ang katumbas nga nito hindi ka na magkakasakit pa since alam mo na nga yung mga bawal at hindi dapat gawin sa katawan mo. Or simply magiging instant doctor ka. Same as sa mga libro patungkol sa engineering, science at iba pa. In short knowledge is power. Anyway, ang sumunod nga sa listahan natin itong Fuwa Fuwa Nomi. Ang user nga ng Devil Fruit na to si Golden Lion Shiki. Ang kakayanan nga ng Devil Fruit na to kayang palutangin o i-control ng user neto ang sarili niya pati na mga non-living things. Masasabi ko ngang napaka-powerful ng Devil Fruit na to dahil sa procedure ng kakayanan neto. Kumbaga parang magkakaroon ng telekinesis power yung user neto. Imagine, kaya mong palutangin ang lahat at i-control ang mga ito sa kung saan mo man gustuhin. Speaking of gusto, ang sumunod nga sa listahan natin, itong may gusto kay Luffy na si Boa Hancock, ang user ng Mero Mero Nomi. Unlike nga sa ibang Devil Fruit sa listahan natin na to na straightforward lang yung mga powers, itong Mero Mero Nomi nga ang isa sa may pinakamalawak ang kakayanan. Dahil maraming ang taglay na kakaibang powers itong Devil Fruit na to. Gaya na lang ng kakayanan ng Devil Fruit na to na ma-attract sa kanya ang mga tao. At once na ma-attract na sa kanya ang mga ito matiturn sila into stone. May kakayanan rin itong Devil Fruit na to na ma-petrify ang kahit na sino gamit lang ang physical abilities ng user neto. At once na maging bato na nga yung biktima ng Devil Fruit na to, kaya rin ng user neto na mabalik sa normal itong mga biktima na to. At lastly, kaya nga rin ng Devil Fruit na to na ma-turn yung heart-shape powers neto into weapon. Gaya na lang ng pistol keys at slave arrow. Nilagay ko nga sa ikawalo sa listahan natin itong Devil Fruit na to dahil na rin sa versatility ng kakayanan neto na kung susuriin natin napakalakas talaga. Anyway, ang ikapito naman sa listahan natin itong Zushi Zushi Nomi. Ang kakayanan nga ng Devil Fruit na to kayang manipulahin ng user neto ang gravity. Yes, marami nga ang magsasabi sa inyo na similar lang yung kakayanan neto sa Fuwa Fuwa Nomi ni Shiki. Pero dyan nga kayo nagkakamali. Although similar nga sila ng principles which is yung pagpapalutang at pagkontrol sa mga bagay, ang major difference nga nila yung way o process ng paggamit sa Devil Fruit nila. Dahil itong sa Fuwa Fuwa Nomi nga kailangan pang hawakan ng user neto yung object na gusto niyang palutangin o kontrolin. Samantalang itong kay Fujitora naman direkta lang. As long as may gravity which is meron naman talaga kahit saang parte ng universe, magagamit nga ni Fujitora ng direkta itong kakayanan ng Devil Fruit niya. Speaking of universe, ang isang unique ability nga ng Devil Fruit na to kaya netong magpabagsak ng isang meteor. Kumbaga kinokontrol ni Fujitora yung gravity para makapagpabagsak ng isang bulalakaw. Sa madaling salita, mas superior
superior itong gravity fruit ni Fujitora kesa sa float fruit ni Shiki. At dahil nga sa rason na to, kaya natin siya inilagay sa ikapito sa listahan natin. Ang sumunod naman itong Nikyo no Mi. Similar nga sa Mero no Mi, marami ring kakayanan itong devil fruit na to. Pero ang main powers nga ng devil fruit na to kaya netong makapag-repel ng kahit ano. So ang keyword nga dito repel o makapagpatalsik in Tagalog. Ang isa nga sa kakayanan ng devil fruit na to kaya netong i-repel ang isang tao at papuntahin ito sa lugar kung saan man gustuhin ng user neto. Bali hindi nga ito instantly. Mas malayong lugar nga obviously na mas matagal kang marerepel. Pinakita nga ni Kuma itong kakayanan na to during Sabudi Archipelago Arc. Bukod nga sa tao na physically mapapatalsik ng user neto, kaya nga ring patalsikin ng user neto ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Pero ang downside nga lang kailangang merong sumalo sa sakit na to. Dahil kung wala ngang sasalo babalik lang rin yung sakit na to sa kung saan man ito nanggaling. Kaya nga rin ng devil fruit na to na magtanggal ng memories. Memories na pwedeng ma-restore at pasukin ng kahit na sino. In terms of battle naman hindi rin papahuli itong devil fruit na to. Since yung mga ponga na nakikreate nito kayang mag-produce ng mga shockwave. Shockwave na literal na kayang sumira ng isang buong isla. Kaya naman similar nga sa Mero no Mi na napaka-versatile, ito nga rin yung rason kung bakit siya nandito sa listahan natin. Anyway, ang ikalima nga sa listahan natin at masasabi kong pinaka-deadly sa lahat ng mga Paramecia devil fruits itong Doku no Mi. Ang user nga ng devil fruit na to si Magellan. Ang powers naman ng devil fruit na to nabibigyan nga neto yung user ng kakayanan na makapag-create, manipulate at makapag-control ng poison. As well as magiging immune nga rin yung user neto sa kung anuman klaseng poison. Nasabi ko ngang deadly itong devil fruit na to dahil ipinakita nga sa atin ni Magellan kung ano yung full extent ng kakayanan neto. Nakita naman natin na itong dalawang future emperors na sila Luffy at Blackbeard muntik nang mapatay ni Magellan dahil sa poison na gawa ng devil fruit niya. Kung wala ngang antidote o tulong galing kay Ivankov, malamang napatay na ngayon itong dalawa na to. Ang sumunod naman sa listahan natin itong Zoro no Mi. Ang former user nga ng devil fruit na to si Mother Carmel at currently naman taglay ito ni Big Mom. So basically related sa soul yung kakayanan ng user neto. Kaya nga netong kunin yung soul ng kahit na sinong living things at ilagay ito sa isang non-living things para mabuhay ito. Kaya rin ng devil fruit na to na kunin ang lifespan ng kahit na sino at ilagay ito sa mismong user. Nilagay ko nga itong Zoro no Mi sa ikaapat sa listahan natin dahil na rin sa overpower nature ng devil fruit na to. Dahil imagine, kunin mo lang ang soul ng napakaraming tao at ilagay mo ito sa kung ano-anong bagay at instantly meron ka ng napakalakas na army. Bukod pa dyan para ka na ring immortal kung makain mo itong devil fruit na to. Since kaya mo nga ring makuha ang lifespan ng kahit na sino. Bali ang ikatlo naman sa listahan natin itong Toshi no Mi. Ang user nga ng devil fruit na to si Jewelry Bonnie. Ang kakayanan naman ng devil fruit na to patungkol sa edad. Kaya nga ng user neto na patandain o pabatain ang isang living things. Yes guys, dahil bukod nga sa tao kaya ring gamitin itong devil fruit na to sa mga hayop. Doon nung una nga nating nakita itong devil fruit na to parang normal lang. Since edad lang naman ang kaya netong mamanipula. Pero during Egghead Island arc nga mas nalaman natin yung potensyal ng devil fruit na to. Pinamalas nga yan ni Bonnie gamit yung distorted future niya. Ni-reveal nga na hindi lang pala natatapos sa edad yung kakayanan ng devil fruit na to. Bagkos kaya rin palang mabali ng user neto ang future. Kumbaga kung iisipin mo na ikaw si Sun God Nika sa future, kaya mo ngang matransform yung sarili mo into Sun God Nika. Which is ipinakita nga yan ni Bonnie. I'm sure na marami pang kayang gawin itong devil fruit na to na hindi pa natin natutuklas
iwasan. Dahil kung magkataon nga at maging creative pa si Bonnie sa paggamit niya sa prutas na to, pwede nga niyang imaginein na siya si Kaido sa future. At malay natin, kaya niya palang maging dragon. O hindi kaya imaginein niya na siya si Akainu sa hinaharap. Kaya niyang mag-produce ng magma. Anyway, ang ikalawa naman sa listahan natin itong OP Nomi. We all know na yung user ng Devil Fruit na to si Trafalgar Law. Bale yung powers nga ng Devil Fruit na to napakalawak. Yung user nga neto nagkakaroon ng kakayanan na gumawa ng room, which is isa nga itong invisible spherical shape. Kung saan sa loob nga ng room na to dito kayang manipulahin ng user neto yung kung ano mang gustuhin niyang gawin. Gaya ng pagtatanggal ng bahagi ng katawan ng isang tao, i-teleport ang isang bagay kapalit ng isa ring bagay, at even pagkakabit ng mga bahagi ng katawan ng tao na naputol na. Pero, ang pinaka-overpowering ng kakayanan neto yung kaya netong magbigay ng eternal youth o walang hanggang buhay sa isang tao. Do ang kapalit nga lang neto yung buhay ng mismong user neto. At dahil nga sa kakayanan na to nabigyan ng epithet itong Devil Fruit na to bilang the ultimate Devil Fruit. So ang nanguna nga sa listahan natin walang iba kundi itong Gura Nomi. Yung sikat ngang user neto si Whitebeard. At currently nga taglay na ito ni Blackbeard. Yung powers nga ng Devil Fruit na to nabibigyan yung user neto ng kakayanan na makapag-create at manipulahin ang vibration or quakes. Meaning kayang makapag-create ng user neto ng malalakas na earthquakes at even tsunami. Pinamalas nga sa atin ni Whitebeard yung lakas ng Devil Fruit na to during Marineford War. At as per Sengoku nga kaya daw ni Whitebeard na literal na wasakin ang mundo gamit itong Devil Fruit na to. At dahil nga sa mga rason na to, kaya siya nanguna sa listahan natin. Anyway, ayan na nga yung listahan natin ng top 10 Paramecia Devil Fruit sa mundo ng One Piece. Ipapaalala ko lang na bukod nga sa Paramecia nagawan na rin natin ng top 10 video yung dalawa pang types ng Devil Fruit, which is yung Zoan at Lugia. Kaya naman kung trip nyo ngang panoorin itong dalawang video natin na to na dedicated sa mga Devil Fruits, ilalagay ko na nga lang yung link ng mga ito sa comment section sa ibaba. Balik kung may sarili naman kayong listahan ng top 10 Paramecia nyo, i-comment nyo na nga yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!